Isa sa mga pinilahang sasakyan noong unang bahagi ng ika-18 siglo ay ang 1924 single-six Packard Model 226 na ito. Ito ay produkto ng Packard Auto Company ng Detroit, Michigan. Sumibol ang mga ganitong uri ng sasakyan matapos makaimbento ang mga Amerikano ng klase ng transportasyon na hindi nangangailangan ng kabayo upang patakbuhin. Elegante ang dating ng kilalang luxury vehicle na ito dahil sinasabing ang isang Packard noong 1930s ay umaabot ng halagang $2,000. Dito sa Pilipinas ay isa ang dating Pangulo na si Emilio Aguinaldo sa mga unang nakapagmay-ari ng luxury vehicle na ito na siya ring nagsilbing status symbol noong mga panahon na iyon. Ngunit sa kanyang maiksing administrasyon bilang presidente ng ating bansa, hindi siya nagkaroon ng opisyal na sasakyang pang-pangulo. Sa katunayan, gumamit siya ng karwahe noong naihalal siyang presidente sa Malolos, Bulacan. Ngayon ay matatagpuan ang karwaheng ito sa Commissions Museum sa Barasuain. Nagkaroon lamang ng 1924 Packard si Emilio Aguinaldo matapos ang kanyang termino. Ang sasakyang ito ay isa lamang sa Presidential Car Collection na ngayon ay nasa pamamahala ng National Historical Commission. For me, these are people who are ordinary but are capable of doing extraordinary things. As teachers, we motivate them to do positive actions in our communities, and I think that's the heroism that is inherent in teachers. Bakit nga ba nagsisimula ang Philippines sa mga letrang PH at ang Filipinos naman sa letrang F? Las Islas Filipinas ang ipinangalan ng mga Kastila sa ating bansa na hinango nila mula sa pangalan ni Haring Felipe. Philip naman ang American counterpart ng pangalang Felipe. Kaya nang mabili ng mga Amerikano ang Pilipinas mula sa mga Kastila, tinawag ang ating bansa na Philippine Islands hanggang sa tinanggal na ang salitang islands at naging Philippines na lamang. Panahon pa ng mga Kastila, Filipino na ang tawag sa mga nakatira sa Pilipinas na siya ring itinawag sa atin ng mga Amerikano. Dahil sa naging kalayaan natin mula sa mga Amerikano, ginawang Pilipino ang tawag sa atin maging sa ating pambansang wika. Mula sa Pilipino, naibalik ang pagtawag sa atin bilang Filipino ng formal na pagtibayan ng 1973 Constitution na Filipino ang ating pambansang wika at isinama rito ang mga banyagang letra tulad ng letrang F.